Magandang araw po, Colonel Jean. Ano po nga latest update ho natin sa investigation sa dalawang pasaherong binaril po sa loob ng Victory Liner bus? Yes, ma'am. Ang development po natin dyan, ma'am, yung result po ng ating ballistic and cross-matching examination na kinandak po ng ating forensic group ay lumalabas po yung mga na-recover po na basyo po ng baril doon po sa loob mismo po ng Victory Liner ay meron pong nag-match po dyan doon sa 3 pong shooting incidents noong September 2023, June 2023 at isa pong May 2006. So yung mga basyo po niyan ay nag-match po dito sa mga insidente po na ito na mga shooting incident. At ito po ay magandang development po. Ibig sabihin po nito kung sino man po ang mga salarin dito po sa insidente diyan po sa Victory Liner ay dati na po itong nagamit itong mga baril nila sa 3 previous shooting incident. So ibig sabihin lamang po na ito ay malaki po ang possibility na yung mga gunman po dito sa Victory Liner ay mga miyembro po ng mga gun for hire. Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa po tayong confirmation kung meron na pong mahuli. But what I can confirm ngayon po, ma'am, ay asahan niyo po, lalong-lalo na po sa pamilya po ng dalawang biktima, na hindi po titigil ang PNP para po mabilis na marisolba po itong kaso na ito. Lumalabas po, ma'am, sa ating hawak na ebidensya, ma'am, ay may mga na-recover po, ma'am, na basyo. 2 po kasi, ma'am, yung gunman natin, pareho pong nagpaputok yan. May 6 po na basyo po ng bala. So lumalabas po ay atig 3 po yung tama po nila. Meron po sa leeg at meron po sa ulo po. Meron hong kumakalat po na video ngayon kung sana may video ang biktimang babae na siya po ay may mga habilin. Ito ho ba ay nagamit ng ating kapulisan para sa lead po ng investigation? Hawak na po natin, ma'am, yung sinasabi niyo nga po na video footage ng biktima kung saan inihahabili niya yung ilang kanyang mga ari-arian at iba pa pang mga pangungusap niya doon patungkol sa kanyang relasyon sa kanyang anak. So ito po lahat ay pag-aaralan po natin kung ito po ay maaari natin gamitin sa ebidensya sa kasong ito or kung hindi man po ay malaki po ang maitutulong na ito para malinawan po kung sino-sino po ba ang posibleng may kinalaman. Wala pa naman po tayong tinuturo sa ngayon. Lahat po ng anggulo ay tinitingnan natin. Maaaring mayroong nakaalitan itong ating biktima, hindi lamang yung biktimang babae or yung biktimang lalaki. So lahat po ito, ma'am, I don't want to give further details po para hindi po makompromiso po yung ongoing investigation. But what we can assure the families of the 2 victims po, pati na rin po yung Ansambayang Pilipino, gagawin po lahat ng PNP ang magagawa niya within its authority and power para mabilis pong maresolba itong kaso na ito. Maraming salamat po, Colonel Jean, at malaking bagay po ito, malaking balita ang ibibigay ho namin pagdating ho namin ng Isabela sa pamilya. Makakarating po sa kanilang inyo pong mga nabanggit ho sa amin at umaasa rin po sila na darating yung araw po na meron na ho tayong pangalan. Maraming salamat po sa pagtutok at pag-action po. Maraming salamat po, ma'am. Idol Rafi, andito tayo sa Daan Maharlika Road kung saan nangyari yung insidente na 2 biktima natin ang binaril sa loob ng Victory Liner bus. At kung makita ho ninyo, dito raw huminto yung bus kung saan at dito na rin bumaba yung ating 2 suspect. Kap, magandang araw po. Magandang araw. Pwede ho ba natin na makwento, Kap, kung saan po bumaba yung ating 2 suspect? Bali, ma'am, nung pumarap po sila ng bus, dito po mismo huminto yung bus. Tapos yung 2 gunman, ma'am, dito po sila bumaba sa part na to. Pababa po ng ilog. Idol, no, makikita ho kasi natin sa ating gilid, ilog na ho yung nandito ho sa ating bandang kanan. Kaya naman, kung mapapansin nyo, posible ho talaga na tumawid yung 2 suspect ho natin dito at doon na ho, dumiretso papunta sa bundok. Nung responde po kami, diyan nga po daw po bumaba yung mga pumatay po. May naabutan pa ho ba tayo na naglalakad ho dito sa bandang ilalim? Ay, wala na po. Pag tinawid ho itong ilog po na ito, sir, anong bundok na po ito? Kung pa ganun po, Caraballo Mountain na po yan sa taas. Pero kung gaganon na po sa kabila, Pangasinan na po yan eh. Usually ho ba may mga bumababa ho ba dito, sir? Na mga tao po? Tao po, kung sasakay ng bus at bababa ho rito, meron po ba? Wala naman po dahil wala naman pong bayan dito eh. Medyo malalim po, Kap, no, pag sila ay tatawid. Sa tingin po ninyo, saan po sila dumaan?
Ayon po sa napag-alaman po namin, lumusong po sila dito ma'am sa ilog. Tapos naglakad po sila dyan sa part po na yan. Hanggang sa tumawid po sila dun sa kabilang karsada. Kasi ang inakyat po nilang bundok ma'am, hindi po ito. Yung right side po. Sir Manuel, bahay niyo po ito. Opo. Alam niyo ho ba yung nangyari noong November 15? Opo. Ano ho ang nakita ho ninyo, sir? Nung dumating nga yung kwan dyan, yung Victory. Narinig namin na nagpuputukan sa loob ng Victory. Tapos huminto dyan, bumaba yung dalawang tao. Ano ho ang itsura ng dalawa, sir? Medyo mapayat po na yung isa medyo matangkad. Yung isa medyo halos magkasing laki din sila. Saan po sila, sir, bumaba? Saan naglakad? Tapos sa may kwan na yun, punta sila sa ilog. Nakita niyo ho ba, sir, ano yung kulay ng mga damit ho nila? Kulay patig po eh. Patig, naka-face mask. Opo, yung isa. Nakita niyo ho, may dala ho silang baril. Bit-bit na gano'n yung baril. Di naman ho lumapit sa inyo dito, sir. Hindi naman po, kaya halos nagkandaihi nga yung kasama ko sa takot at kala nila kay Oo. Nung pagkababa ho, sir, at dumiretso ho dito sa bandang ilog, yung bus po, anong ginawa ng bus? Umabanti pong ganyan. Tapos huminto pa dito, tumingin lang doon sa mag-ina ko. Nakita ho ba, sir, ninyo yung sa window na may mga dugo? Nakita po namin na may dugo. Ano ho ang nakita po natin? Ay, ang nakita ko po nagputok po ng 4 na beses. Tapos po, huminto po yung bus. Bumaba po yung isang lalaki, kumasa ng baril. Tapos po yung isa, bumaba rin. Nung nakababa na po sila, dumaan po sila sa ilog. Nakita niyo po yung pagbaba nila? Opo, nakita. Pag bumaba po sila, gumanon po ako. Buti hindi ho kayo nilapitan na, hindi kayo tinutukan. Hindi naman po. Sila ho ba ay mabilis ang lakad? Siyempre po, dahan-dahan naman po yun. Yung apo ko naman ang nakakita po doon sa baba. Ano po ang itsura po nung dalawa na? Yung pong lalaki nakapatig po ng short, naka-jacket po ng itim. Yung isa naman nakabaro po ng ganyan. At nakita po namin Kaya lang hindi ko kilala. Meron ho bang kita ang muka o naka-face mask po pa rin? Naka-face mask po yung isa. Sino po ang hindi naka-face mask? Yung pong mas maliit, andyan po ako doon naman po sila bumaba sa may inyog. Andyan po ako naglalaba. Tapos po yung bus, huminto sa amin, tinignan lang akong ganon. Hindi ho ba humingi ng tulong yung bus? Wala po. Kung humingi sana ng tulong, tumawag sana ako ng barangay. At may radyo naman po ako. Nagpapatubig ako, ma'am, ng sibuyas doon. Nakarap ako doon. Oo. Ngayon, nung may narinig akong putok ng parang boga na 4 na beses. Ngayon, di ko pinapansin yon. At alam ko nga, boga. Ngayon, nung nagpapatubig kami nga doon, kasama ko yung bata at nakarap ako doon, yun namang apo ko, andon sa may ipa na yun, nagtatago. Ngayon, nung umalis na yung taong nakita niya, binida niya sa akin ngayon. Ano po ang kwento po sa inyo ng bata? Ngayon dati sabi niya yung dalawang tao may baril naman tapos naghahati sila ng pera, ang daming pera, sabing ganyan. Sabi ko, huwag mong pansinin yung kako, baka magnanakaw lang yung kako. Saan tatay daw dumaan yung dalawang suspect? Sabi niya, doon daw sa pinagkuanan namin, pinagulingan. Tumawid ho ba ng ilog, tay? Hindi, nagpahulo lang daw, ma'am, tumunton sa ilog. Ilang minuto raw ho, tatay, na huminto dyan at nagbibilangan ng pera, naghahatian? Ang pagkasabi ng bata, sandali lang. Yun lang ang tapos nung wala naman na. Tapos nagpahulo sila, tatay, sabi nung bata sa akin. Magandang araw po. Una po ay nakikiramay po kami sa nangyari kay Ma'am Gloria Atilano. At nais po naming malaman kung kamusta ho siya bilang kapatid. Kasi nabanggit niyo po sa amin, sir, ilan ho ba kayong magkakapatid? 4 po. 4. Kamusta ho si Ma'am Gloria? Okay naman po ang relationship namin mga magkakapatid. At maganda po pag sama-sama kami, banding kami, masaya. Ma'am, kamusta ho siya dahil 3 ho kayong babae? Ano ho yung mga hilig ho ninyo nung mga kabataan ninyo?
Po ma'am, mahilig talaga sa video okay, ganun. Talagang masaya yung banding namin na magkakapatid. Madalas ma'am, ano nga pinag-aawayan po ninyo ni Ma'am Gloria? Ng kabataan namin sa gawa ng bahay. Oo. Kailan po siya, Ma'am Susana, na nag-asawa? Nung galing yata ng Singapore. OFW pa siya ng Singapore eh. Doon sila nag-meet ni yung asawa niya, si Kuya Charlie. Ibig sabihin po, Madam, ano ho ang mga negosyo ni Ma'am Gloria? Sa pagkakaalam niyo po, paano ho siya mula ho sa ganito, talagang dumire-diretso ho yung kanyang career. Oo, talagang very siya, businesswoman talaga siya, oo. Talagang ang gusto niya stable ang kalagayan ng business, ang buhay niya, pamilya, lahat. Usually sir, ano yung pinaka-negosyo ho niya ni Ma'am Gloria? Yung latest po ma'am na business niya is buy and sell ng palay. Opo. Ngayon, nung kalaunan na, medyo naglaylo siya dahil gawa nga siguro nararamdaman na niya ng di na gaanong kumikita. Ayun na, nag-decide siyang mag-stop na magnegosyo. Opo, pero nabanggit po ninyo na mahilig ho siya na mamasyal. Yes. Opo. Ma'am Susana, saan po ang mga pinupuntahan ni Ma'am Gloria? Canada, Switzerland, Germany. Dami niyang napuntahan, ma'am. Kulang na isang buwan pa yata siya sa Malaysia. Kasama mga kaibigan niya. Actually, si Kuya Arman siya yung parang comfort zone niya. So, wala akong masabi kay Kuya Arman. Ano ba ang naging dahilan ng hiwalayan nila ng kanyang asawa? Di ko alam kung bakit naghiwalay sila ni Kuya Charlie, no original. Ma, may idea ka ba bakit sila naghiwalay ng kanyang asawa? Siguro, nawala na sila ng interest ng bawat isa, oo. Tapos yun, nag-usap na sila, nag-decide sila na may agreement silang dalawa, na wala na pakialaman. Nung naikwento sa akin na may kachat siyang Arman Bautista, hanggang sa pinakilala sa amin personally. Kailan po ma'am umuwi si Sir Arman dito? Kumbaga dito na ba siya tumira? Hindi naman siya tumira, namasyal lang ma'am. Hindi sila naglilibin. Parang on and off lang. Parang bisita o kaya bakasyon o kaya mag-date. Parang date. O kaya 2 days, 1 day, ganun doon. Ano ho ang naging problema lately ni Ma'am Gloria? Yung sa kanila yung anak niya, ma'am. Yun na po. Doon na siya nagkaroon ng parang na-depress. Ano ho ba ang nangyari daw, ma'am? Bakit kinasuhan niya yung kanyang anak? Kasi pupunta sila ng Canada. Nauna yung anak. Tapos maganda yung kanang atin noon, yung pangarap niya para sa kanyang anak. Gusto niya yung magkaroon siya ng magandang buhay, makapagtrabaho siya sa Canada. Kasama pa nila noon yung apo ni Ate Glo, yung panganay, si Tyrell. Pero nung mga ilang buwan na nandun na, bigla naman na umuwi itong si Tisoy na saka na lang nalaman ni ate nung nandito na si Tisoy sa Pilipinas. Hindi nagpaalam. Pero ito pong si Ma'am Gloria, pumunta rin po ng Canada. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pumunta siya ng Canada. Hindi ho ba sila magkasama sa bahay para hindi niya nalaman na umuwi pala si Tisoy ng Pilipinas? Hindi, ma'am. Hindi sila magkasama. Nauna kasi si Tisoy doon. And then after 3 months, sumunod siya. Kasama na yung apo. Ang ine-expect niya, mag-i-stay sila ng isang bahay. Pero hindi natuloy yun. So, umupa si Tisoy ng sarili niyang apartment. Pero ano ho ang ginagawa po ni Ma'am Gloria doon sa Canada? Pasyal lang sana, kaya lang nung nawala yung passport niya, nag-part-time siya. And then si Tisoy po, ano po dapat yung trabaho niya, sir, doon sa Canada? Ganon din ma'am, yung pagka may trabaho na ibibigay sa kanya, yun. Kasi sasamantalahin niya yung oras at araw niya doon Opo. Anong buwan po ito nangyari, ma'am? Yung nalaman niya na umalis po ng Canada at bumalik ng Pilipinas. Anong buwan po ito, taon? February this year. Nung nalaman po ni Ma'am Gloria na umuwi ang kanyang anak at anong sumunod po na nangyari, ma'am? Nung nalaman niya,
Kasi nga nawala yung passport niya, inaantay nila sa embassy. Yung Monday na yun yata, Monday, hindi siya dumating. Yun pala, nasa Pilipinas na. Paano po umabot sa kasuhan ng carnapping and robbery? Ang nangyari po kasi yan, ma'am, nung nasa Canada pa lang si ate, inahack na yung account niya. Hindi siya makapag-reach out sa amin kasi nahack yung account niya. So, ang ginawa yata ni Ate Glo, yung kamag-anak namin doon, pinakontak nila si sister namin si Lita para makapag-communicate dito. So, nung nakapag-communicate na si Ate Glo dito, sinabi sa amin na si Tisoy nandito na sa Pilipinas. Saan po dumiretso, ma'am? Si Tisoy? Sa pamilya po niya, pangalawa. Yung carnapping po na kaso, ano ho yung nangyari doon? Ang nangyari po doon, ma'am, ang pisa doon, nung yung katulong niya ay pupunta dito kasi yung katulong niya sa baryo, pumupunta lang yung katulong niya dito maglilinis. Hindi na siya makapasok. So, nung hindi na siya makapasok ngayon, nag-report sa amin. Tapos, nabalita na ni ate. Doon na nag-umpisa na iyak ng iyak yung ate ko. Nawawala ho yung kanyang sasakyan? Nawala. Kinuha niya. Oo. Kinuha ni Tisoy. Oo. Hindi namin alam kung sinong kumuha kasi bigla na lang dumating siya doon. The next day, hindi na mahanapan. Kasi ganito yan, ma'am. Nung nabalitaan niya na yung katulong ay hindi na makapasok, ibig sabihin, napalitan na yung mga doorknob, pero yung mga padlock. So, meaning to say na napasok na yung bahay. At naggaroon din yung mga tenant dito ay silang nakakakita na itong si Tisoy ang pumapasok dyan. Okay. Kaya ang instruction niya sa amin ni Ate Glo, huwag kayong papasok. Baka mamaya kami pa ang mapagbintangan. Yung robbery po, ano ho ang nawala pa ho ba? Nung dumating na si ate na ng galing ng Canada, kasi bilang kagawad, ma'am, sinabihan ko si ate na bago kami pumasok dito sa pamamahay niya, pupunta muna kami ng Barangay San Fermin at humingi ng tulong doon sa mga tanod o mga kwan dyan. Ngayon, nung pumunta sila dito, iba na yung padlock yung pintuan niya. So, ang ginawa ng mga tanod, sinira nila itong padlock ng pintuan ni ate dito sa main door. Pagpasok ni ate, iba na naman yung lock, yung sarili niyang kwarto. Sinira na naman itong mga tanod. Pagdating doon, ang diniritso ni ate na tinignan yung bolt niya. Bukas naman. Wala nang laman. Doon na siya napaiyak, talagang lulupaypay na sa iyak kasi walang natira, ma'am. Ngayon po may mga nabalita, sir, para maging klaro sa mga netizens natin kay Senator. May balita na that time ay papunta ng hearing noong November 15. Ano po ang storya nun? Narinig ko lang nung kinausap ni attorney doon sa Rapid Tulpo in Action, nung na-interview po ako, ma'am, doon ko lang nalaman na may hearing pala. Actually, may hearing pala sila ng November 15. Ang gawa lang doon, ma'am, hindi natuloy. May mga seminars, itong mga fiscals, kaya hindi natuloy, so na-postpone. Si ate, pumunta na ng Tarlac. Nabanggit niyo po na parang pabisi-bisita lang si Sir Arman. Pero nung that time po, ilang araw na ho ba siya nandito? Dumating sila November 13 kasi nga magre-release si ate ng binhi ng palay sa barangay. Nung nakaano na siya, yun nga, may nakalimutan siya sa Tarlac, bumalik sila ng November 15. Hindi na niya nagamit yung sasakyan. Mga naikwento ho ba siya sa inyo na naging pag-aaway nila ni Sir Arman o may nakaaway rin po si Ma'am Gloria? Wala, ma'am. Siya pa ang nang-aaway kay Kuya Arman. Medyo irritable kasi minsan si ate. Sa kondisyon niya kasi may diabetic siya. May kaaway ho ba siya dito sa lugar ninyo, ma'am? Wala. Matagal na siyang nagbe-business, wala siyang Ngayon po, ano naman ho ang masasabi ng anak po ni Ma'am Gloria sa relasyon na meron po siya ngayon kay Sir Arman at kay Ma'am Gloria? Okay ho ba siya doon? Parang ang kwan ni ate noon, nararamdaman niya na parang siguro yun yung dahilan na parang medyo matabang na yung pakikitungo ni Tisoy sa kanya kay Arman. Kaya nag-decide si ate noon na hiwalayin niya si Arman. Pero nung pupunta sila ng Canada kasi, ma'am, parang wala na sila
Wala na sila ni Arman. Nung pumunta sa atin. Sinunod niya yung wish ng anak Oo, niya. sinunod niya. Yung mga belongings po ng ating mga biktima doon sa bus, na-turn over na ho ba sa inyo? Yes, ma'am. Binalik po sa akin. Ano po yung mga gamit po na naiwan? Relo, tapos yung mga Yung cash. passbook niya, yung mga ATM niya, cash na 16,000, tapos yung kwentas niya, ma'am. Nabanggit, wala namang nawala. Wala naman sa And then yung cellphone ho, ayan, nakita na ho ba ng mga polis para ma-check ko yung mga conversations? Yung cellphone niya, ma'am, hindi naman nawala kasi naiwan niya. Hindi ho ba, ito, natignan na ng ating mga kapulisan? Kinuha po na nila. Ibig sabihin po, yung cellphones po ni Ma'am Gloria nasa pulis na ho natin. Ngayon po, ma'am, no, na ito ayan, nangyari na, ano ho ang masasabi nung side ni Sir Arman? Nakakausap niyo ho ba? Yung nakakausap. Ang sagot po yung bata kasi humihingi po yung mga kapulisan ng death certification. Ang sabi po yung anak ni Arman, tita, ayaw na namin ng gulo. Yun ang sagot lang nila sa amin. Gusto daw nilang manahimik. So, ayaw nila na ituloy yung kaso. Pero kayo po, ano ho ang desisyon ng pamilya? Gusto namin, ma'am, magkaroon ng justice sa pagkamatay ni ate. Kasi hindi niya deserving yung ginawa sa kanya Hindi niya deserve yung... So, asahan po ninyo na kami po, tutulong po si Senator Raffy po dito sa kaso ni Ma'am Gloria at hindi po namin titigilan yung ating mga kapulisan na papanagot ho natin yung mga suspect ho rito at tututukan ho natin ito. Nakausap nyo na rin po si Tisoy sa nangyari. May mga nabanggit po ba siya sa inyo? Wala. Hindi pa kami nag-uusap. Hindi pa siya kinakausap. Ako lang yung kinakausap. Kamusta ho kapag kinakausap po ninyo? Okay naman, ma'am. Hindi naman... Basta sa akin lang kasi, ma'am, for the sake kay ate yung maayos yung kwan niya, yung libing niya. Kalmado lang kami, ma'am. Ayoko yung magsumbatan o ano. Basta ako lang muna yung kinakausap ni Tisoy. Ngayon ako yung... Pero itong dalawa, tinatanong ko sila. Kayo, sir, kaya niyo bang makausap? Ako naman pagka kinausap ako, di nag-uusap kami. Pagka kuwan, pero madalas kahit kuwan kami dyan. Hindi. Oo. Ang kuwan lang namin, ma'am, sa Rapi Tulpo in Action, isa sa mga inaasahan namin na tutulong sa amin. Kasi natatakot din kami, ma'am, sa safety ng pamilya. Lalong-lalo na ako kasi ako yung nakikita sa TV. Sa totoo lang, ma'am, isa sa kay Rapi Tulpo in Action talaga yung pagtitiwala, 100% nagtitiwala po ako sa programa ninyo. Kasi yung wala si ate dito, ako yung lagi niyang nakakausap, yung parang mag-best friend kami. Sabi niya, Susan, sabi niya, ano kaya pupunta ako kay Sir Rapi Tulpo para maakuan itong kaso ko, sabi niya. Kasi di ba man pag dito, parang tagal. Sabi niya, yung tagal, parang hindi mo usad yung kaso. Kasi nga ilang beses nga siyang pinatawag ng yung anak niya, hindi nag-a-appear. Kaya sabi niya noon, ma'am, pupunta na yata ako kay Sir Rafi. Pero kung bakit hindi matuloy-tuloy, ma'am. Ate, alam ko nakikinig ka. Yung bilin mo sa amin tatlo, hindi namin pababayaan yung mga apo mo. Dito na si Sir Rapi Tulpo, alam ko na hindi mo man siya nakausap personally. Alam ko na si Sir Rapi, tutulungan kami na naiwan mo upang ma-solve na yung kaso mo, ate. Gabayan mo kami, ate, dahil nandun din yung takot kung anong plano yung mga tao sa amin. Sir Rapi at saka kay Congressman Jocelyn Tulpo, maraming pong salamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maiire ang aming problema, ang problema ng aming kapatid.
Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa Funeraria Carbonel at pumayag na ang pamilya ni Ma'am Gloria Atilano na mai-autopsy na ang kanyang bangkay. Kasalukuyan, andito na rin po ang PNP Forensic Team ng Region 2 para maisagawa ang autopsy. Good afternoon, Doc. Nandito ho kami para malaman ano ho ang pakay ho natin ngayong araw dito ho sa Funeraria. Nandito po kami ngayon kasi may request po sa amin na mag-conduct ng autopsya doon sa bangkay nga po. Kung ano man po magiging resulta, malalaman nyo na lang po doon sa requesting unit, yung investigator on case po. Sila po may hawak ng kaso. Usually, Doc, gaano ho katagal po bago natin ito Sa charter po kasi namin, it takes around, more or less 7 days po sa aming charter po kasi yung pag-release ng result. Sir, po, salamat, Doc. In the dawn of first light, the sun dance of daylight, would you wait for me? As the days dance wildly and the winds bring spinning round my head, would you wait for me? Would you wait for me? To come home. In the fading twilight, where the days drift by, would you wait for me? In the fading twilight, where the days drift by, would you wait for me? Simulang una nung lamay hanggang itong matapos nga, alam mo yun, siyempre sabog na sabog kami sa social media na ganyan. Tapos kung alam nyo lang nangyayari sa bahay na binabastos kami. Hindi naman actually nabastos, pero alam mo yung thought ngayon na, yung ganun ma'am na, ikaw ba naman sa sarili mong bahay, parang ikaw pa yung bisita. O naglalamay pong ganyan ma'am na, alam mo hindi dinadaan-daanan ka lang. Wala man lang yung pakatao na kahit plastikan man lang na, opo ma'am, parang ako POI, tatanggapin ko po na parang, sige, basto-bastusin na nila. Huwag naman na sana nila idamay itong si Papa, lalo na yung mga anak ko, lalo na may nakita ko sa link ng news na ito, may nag-post ng picture namin na family. Paano po yung kuwan din po ng mga bata, the fact po na mayroon din pong threat sa akin. Pwede po nga manawagan po kayo para sa mga netizens po natin na huwag na po gumamit ito.
mahirap na rin pong manawagan kung sarado na pong isip nila kung gano'n. Bakit ko pa po ipipilit, di ba po, ma'am? Yung call lang po kasi, oo, gusto namin ng justice kay mama. Pero yung nangyari nga na naman kanina, hanggang sa huli nga na binastos kami, ang pangit pa kasi, ma'am, ultimo yung malapit pa sa amin na kamag-anak. Sila pa yung nagpapamukha sa amin ng ganito. Mantakain mong ipasuot kay Papa yung picture ni Mama tsaka yung kinakasama niyang lalaki po doon na siyempre parang kabastusan naman kay Papa na buhay pa si Papa eh. Parang pinapalabas lang ng mga kamag-anak namin na mas pinapaboran pa talaga nila na naglalaki nga yung hindi naman yung term kumbaga nakahanap ng ibang lalaki si Mama eh nandito po yung original niya pong asawa. Asahan niyo po, tatay, na kami po tututok rin po dito sa kaso. Kung sakali man po ay may update rin ho kami. Tatawag po kami kay attorney para ho makausap po kayo. Thank you so much po, tay, at condolences po sa family. Ingat po. Magandang araw po, Captain Franklin Sindak. Nandito ho kami para malaman ano ho ang update natin dito sa kaso. Sa ngayon, ma'am, ay na-file na natin yung double murder case, no, against dun sa ating mga identified suspects. Yun ay na-file noong December 11 dito sa provincial prosecutor natin dito sa Cabanatuan. Base yun dun sa ating mga nakalap na ebidensya. Kung mapapansin ninyo, nangyari yung krimen November 15. Yes. At na-file natin itong December 11. So in less than 1 month ay na-file na natin. Pagkayari nga mag-viral ng video na yon, no, may mga lumutang tayong witnesses. At na-identify yung isa na si Alan De Los Santos. Nagkataon naman na itong Alan De Los Santos base sa ating pakipag-coordinate sa mga local courts ay may lumabas. Nag-hit siya, no? May warrant of arrest sa sexual assault at rape dito sa Nueva Ecija at sa Isabela. So, nung napanood nila yung video na yon, identify nila ito si Alan De Los Santos at yun yung naging dahilan natin nung implement yung warrant. Nakuha natin si Alan De Los Santos sa Dilasag, Aurora na. So, na-recover sa kanya yung damit, no? Na ginamit niya, yung suot niya nung ginawa nila yung krimen. Doon po sa CCTV, dalawa ho ang nakita po natin. Ito hong isang gunman ho ay identified na rin po ba natin? Identified na rin, ma'am, yung isang gunman at hindi ko lang masabi yung pangalan, no? Dahil malakad nating mga operatiba at na-file na yung case. Sa lumabas yung warrant of arrest nun, mabilis nating ma-implement para makuha sila. No? Ang malinaw lang ay nakuha na natin yung isang krimen at i-consider natin itong case na to as solved na kasi may hawak na tayong perpetrator. Ito pong hawak ho natin po na suspect. Ito ho ba ay umamin ho sa atin sa kanyang ginawang pagpatay? Umamin siya, ma'am. Actually, nagkaroon siya ng confession, extrajudicial confession, kasama yung kanyang legal counsel. At pinpointed niya na kinausap siya ni alias Tisoy, no? Yung anak ni Gloria yon, yung isa sa mga biktima. Si Tisoy, yung isa sa ating person interest before, pero ngayon ay talagang siya na yung tinuturo na mastermind nito, si alias Tisoy. At ang sabi ni Alan De Los Santos, pinangakuan silang mabayaran ng 60,000. No? Ang naunang bayad na nakubra nila ay 20,000. Pagkayari nun, hindi na sila nagkausap. Bali ho, yung 60,000 ay kada ulo po ba? Yes. At yung 20,000 po ay kada ulo lang din, kumbaga initial. Initial, yun ang nakuha nila. Opo. Ano ho ang nakikita ho natin na motibo dito sa pagpatay sa dalawang suspect? Ang motibo nating nakikita dito ay yung old grudge. No? Tandaan natin na sinampahan ni Gloria, yung anak niya na si Tisoy, yung kinakasama nito ng carnapping at robbery. Tapos si Gloria, gusto niyang maayos yung pagsasama ni Tisoy saka yung dating asawa. Pero hindi nag-materialize yun. So, doon umiikot yung motive. We consider this case as solved. Kasi nakuha naman na natin yung isang suspect.